So now, the Lord will be at war with Amalek, generation after generation. So sa dulo ng chapter 17 ng Exodus, merong binitawan ang Diyos na merong giyera laban sa Amalekites from generation to generation. Pinrophesy ng Diyos ito. So, itong Amalekites, hindi lang ito ordinaryong bansa, but it represents something. Now, bakit galit na galit ang Diyos sa Amalekites? Puntahan na natin yung sinabi ko sa Deuteronomy 25:17 and 18. Anong sabi dyan? Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. Yung nasa Rephidim kayo. When you were weary, tignan nyo ha, and worn out, they met you on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ang Diyos sa Amalekites. Bakit? Sinamantala nila ang kahinaan ng Israelites. 1 Samuel chapter 15 verse 3, merong instruction si Lord kay King Saul laban sa Amalekites. 1 Samuel 15 verse 3, now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkey. Binanggit ko sa inyo to, pinag-uusapan natin itong Amalekites na ito kasi kanina ang introduction ko sa inyo. Itong Amalekites, relatives nila to. Apo ito ni Esau. Sila din, itong Israel na ito, apo din sila ni Jacob. Kung titignan natin sila, relatives lang. 'Di ba dalawa yung anak? Si Esau, yung anak ni Isaac. Si Esau at saka si Jacob. Itong Esau, nagkaroon ng anak, Amalekites. Ito namang si Jacob, nagkaroon ng mga anak, nagiging kung tawagin ni Israel or Israelites. Magkakamag-anak to. Kaya ako binanggit ito sa inyo kanina kasi I don't know if you have been in this kind of situation na may relatives pa nga, mayroon pang parang friend, pero they're just waiting for an opportunity to attack us. Amen. Yan yung nakakalungkot, mga kapatid. So merong atake sila ngayon na nangyayari. Ngayon, hindi lang ito ordinaryong bansa, but itong Amalekites represents something. Which I believe, and most of the Bible scholars would say, that Amalekites represents demonic forces. It represents Satan. Bakit? Anong sabi ng John chapter 10 verse 10? Satan came to kill, steal, and destroy. At ito yung ginagawa lagi ng Amalekites. From the beginning of time, ito ang laging ginagawa. Inaatake nila yung mga mahihina. Diba? O, yung binanggit ko kanina, yung 6-day war. Tapos, kailan lang itong October 7 attack. Yung time ni Queen Easter na merong nagngangalang Haman. So, lahat ng ito, mga aktibidad ito ng mga demonic forces eh. Kaya galit na galit ang Panginoon. Sabi niya ngayon kay King Saul, so, King Saul, okay, hindi ito napatay lahat ng Israelites nung sila yung nag-journey papuntang Promised Land. So ngayon, yung iba nandito na sa Promised Land sa Canaan. I want you to kill them all. So makikita natin yung verse na yan, pati bata pinapapatay ng Diyos, parang napakabrutal kung tawagin. But there is significant behind this, this truth. No? Hindi lang ito talagang ordinaryong bansa, pero ito'y sumisimbolo ng demonic ba? Yung evilness, no? Yung karumihan. Kaya dito ini-encourage tayo ng Diyos na patayin lahat yan sa ating mga buhay. Amen? Yung pagiging Amalekite, yung pagiging traidor, hallelujah, patayin lahat yan sa ating buhay. Walang itira. Nandyan ba kayo, mga kapatid?
Ha? So, yan yung emphasis dyan. Now, in 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9, be careful. Watch out for attacks from the devil. So, merong atake ang demonyo sa ating mga buhay. Aatakihin ka, yung pamilya mo, hallelujah, yung pananampalataya mo. Amen. Ha? Maraming area aatakihin niya sa ating mga buhay. Yung ating finances, yung ating trabaho, yung ating resources, yung ating pamilya. Come on, guys. Hallelujah. Yung ating time with the Lord. Yung ating ministry. Ang dami pong ginagalaw, inaatake ang demonyo sa atin. Sino sa ngayon nakaka-undergo ka ng attack? Ha? You are now under attack. Hallelujah. Parang ang dami. Ha? So, ang sabi ng Bible, he prowls around like a roaring lion, looking for some victim to devour. So, I want to remind you na nandyan lang si Satanas. Nagmamatsyag lang siya kung paano ang ginagawa ng Amalekite sa kanila. Nag-aabang lang yun ng pwedeng mabiktima. Amen. Kaya ang madalas inaatake ni Satanas, yung mga nanghihina. Ay, sabi mo sa katabi mo, magpalakas ka. Ha? Ha? Kasi hindi siya umaatake doon sa frontline. Doon siya sa likod umaatake. Yung weary, yung pagod. Madalas inaatake yung hindi nakakakita sa hinaharap. Biruin mo, ikaw yung pinakalikod, 2 million kayo. Anong meron doon? Wala kang nakikita Sunod ka na lang ng sunod. He would attack the weakest one. And that's the strategy of Satan. Now, when does Satan usually attack? Kailan siya madalas umaatake? I want you to, if you are taking notes, write this down because this is very practical. Okay? Number 1, when does Satan usually attack? Satan attacks when you are in crisis. Kapag may crisis sa buhay, doon umaatake si Satanas. Bakit yung tao pag crisis hirap nang ngumiti? Bakit pag ang tao madalas pag crisis hindi na nag-church? Bakit ang tao pag crisis, ang dami, lalong lumalayo sa Panginoon, inaatake na? Amen ba? Ha? Satan assaults when you are in crisis. Look at verse 1. Binasa natin kanina. The Lord commanded the whole community of Israel. Ano sabi doon? There was no water for people to drink. Merong need. Merong crisis. Doon madalas si Satanas umaatake. And I'm telling you this because our church is also in the moment of crisis. It sounds bad, but that's true. Kung ikaw may mga dapat bayaran pero hindi na bayaran, you are in crisis. Amen? So, be watchful because the devil is roaring like a lion. Naghahanap lang yan ng makagat Naghahanap lang yan ng mabibiktima. Ngayon, pag nakikitang pasuray-suray kang ganon, atakihin ka. Bakit niya atakihin yung malakas? Di siya mananalo doon. Ang atakihin niya yung nanghihina. Amen. Ayusin niyo yung prayer life niyo, ha? Ayusin niyo yung devotion niyo, ha? Amen. Kasi merong atake ang demonyo. What else? Satan assaults when you are in quarrel. Look at verse 2. Anong sabi dyan? They argued with each other. Merong division na nangyayari. Anong sabi ni Jesus? Hindi tatagal, hindi tatayo ang isang bahay kapag merong laging away. Unity must be exercised all the time in the house.
Bantayan natin yan. Pag meron ng away-away, pag meron ng division, patayin nyo kaagad dyan. Bakit? Ha? Nagmamatsyag lang si Satanas. Anong sabi ni Lord kay Saul? Patayin lahat yung Amalekites. Yan yung nag-a-attract sa demonyo eh. Yung division, malakas yan. Amen. Ilang simbahan ang nahati dahil dyan? Ilang simbahan ang nagsara dahil dyan? Ilang pamilya ang nasira dahil dyan? Diba? Tingnan niyo yung ating bansa ngayon. Watak-watak. Makikita mo, mula sa ating presidente, iisang partido lang, ngayon watak-watak na. Amen? Kanya-kanyang palusot na lang. Maaawa ka, tignan mo, sino ang naghihirap? Yung nasa ilalim pa rin. Yung bansa pa rin ang naghihirap. So, the devil would attack, Satan will attack when you are in quarrel. Number 3, Satan will attack when you are doubting. Ang atake nandun, crisis, quarrel, doubting. Now, tignan natin yung verse 7, ibalik ko lang kayo sa verse 7. Bakit galit na galit ang Diyos sa kanila? Sa totoo lang, nagalit ang Diyos pero nangingibabaw pa rin yung awa ng Panginoon kaya nagpalabas siya ng tubig sa bato. Alam niyo kung bakit? Ito ang sabi. Ito mo yung madalas sinasabi ng mga tao. Sana hindi natin to linya, ha? Pero kung sakali man, God is, warning us this morning. Sabi ng verse 7, Moses named the place Massa, which means test, and Meribah, which means arguing, because the people of Israel argued with Moses. Okay lang yan. But, ito ang hindi okay, and tested the Lord by saying, is the Lord here with us or not? To help you understand, ganito. Paano kung sabihin ng anak mo na sa ibang translation kasi, inaalagaan ba tayo? Does the Lord cares about us or not? Ganun ang ibang translation eh. Para bagang ganito, paano kung sabihin ng anak mo, kaya asawa mo na, are you with us or not? Yung pagkatapos mong gawin ang lahat, pagkatapos mong i-provide, tignan nyo ito ha, hinati yung dagat. Ako ha? Ni-restore yung tubig ng Mara, nagpaulan ng tinapay, lahat ng kanilang kailangan pinuprovide ng Diyos. Sa kanilang paglalakad dahil mainit, naglagay ng clouds. Paggabi, sobrang lamig, naglagay ng pillar of fire. Ngayon, wala lang silang mainom. Anong sabi kaagad nila? Ano ba talaga? Sa atin ba si Lord o hindi? Diyan ang ginamit, mababaw lang yung word, test God. Pero sa, I think, New King James or sa NIV, ang ginamit dyan, tempt God. Magkaiba po yun. They tempt the Lord. Tinukso nila ang Diyos para magalit. Inasar ba? Matapos gawin ng Diyos lahat, inasar pa nila. Kaya sa totoo lang, nagalit ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag binasa natin ito, makikita natin na hindi nagustuhan ng Diyos ang kanilang mga reactions. So, mga kapatid, paano kung katulad ng Israel, may biglang atake sa buhay mo? How to win your battle? How to win your battle? Number 1, and only 1. Are you ready? How to win your battle. Paano kapag inatake ka ni Satanas? Paano kung nasa crisis ka, ikaw ang punteriya ni Satanas? Paano kung merong misunderstanding na nangyayari sa pamilya? Paano kung merong misunderstanding na nangyayari between you and your leader? Paano? Paano kung between you and your spouse, between you and your parents? Paano? You are the target, the primary target of the devil. So how will you win your battle?
Kasi hindi naman mag-i-inform yung Amalekites eh. Oy, mag-ready na kayo, aatake na ako. Lahat ng atake, sorpresa. That's the nature of the Amalekites. So anong gagawin natin para manalo tayo sa laban natin sa buhay? Because I'm telling you, every one of us has our own fights. Amen. Now this time, mga kapatid, this time, anong sabi ng Panginoon? Harapin mo ang iyong gyera. Bakit? Noong lumaban sila, yung hinabol sila ng Egypt, si Lord nakikipaglaban. But this time, medyo kakaiba ng konti. You have to face your enemy. Now that you are a nation, you have to defend your nation. Now that you are a follower of Christ, now that you are a disciple, you must learn how to fight. Now, how to win your battle? Here's it is. Write it somewhere. Fight to surrender. Alam niyo paano manalo? Ha? Fight to surrender. Kanino tayo mag-surrender? Hindi kay devil ha, pero kay Lord. There's a song by Bruce Carroll, no? Matagal na po yung kantang yon. Sabi nung lyrics ng kanta, fight to be weak when pride gets too strong. Ganda nung kanta. Fight to be weak when pride gets too strong. So, para magtagumpay tayo sa gyera na ito, fight to surrender. Fight to be weak. The more malakas ka, di ba pag may argue, di ba pag may crisis, malakas yung ating laman eh. Anong sabi ng laman? Ay, ganito ba yung maglilingkod kay Lord? Ayan na, lumalakas na yung laman. Ha? Lumalakas na. Kapag meron kang kasagutan, pag may argument, merong ganon, anong lumalabas kaagad sa atin? Ha? Huwag mo akong ganyanin. Di ba? Lumalabas na, tumatapang ka na ngayon. Lumalabas na ngayon yung pagkatao. Now, yan ang gusto ni Satan. Pag malakas ang laman, talo ka. Come on, guys. So, para magtagumpay, anong dapat gawin? Fight to surrender. You have to fight to be weak. Alam ko mahirap, but there's the only way to win the war. Sometimes we have to lose the argument in order to win the war. Sabi nga ni Pastor Roger, di ba? Magpatalo para manalo. Wala nang ibang paraan. Fight to surrender. Wow. James chapter 4 verse 7. Submit or surrender yourselves then to God. Alam niyo yung salitang then, minsan nilalagay sa una yan, ng ibang translation. Then. In other words, fight to surrender. If you want to win the war, fight to surrender. Try to surrender everything to the Lord. Submit to God. Do not fight. You cannot win the fight with your flesh. Fight to surrender. Then here's the result. James chapter 4 verse 7. Then, submit yourselves to God. And then, resist the devil. Bakit importante ito, mga kapatid, sa atin? It seems like, ganito yung picture niyan eh. Kapag malakas ka, kapag kaharapin mo yung gyera, ikaw ang lalaban. You fight for it. But if you fight to surrender, okay, you pave the way for God to fight for you. Amen? Amen ba? Amen. Surrender paves the way for victory. Hallelujah. It is our submission that determines our resistance. Now, it doesn't mean, mga kapatid, no, na wala na tayong gagawin. It simply means, do less of your thing. Are you following?
It doesn't mean you don't have to do anything, but to do less of your thing. Nakuha niyo kaibahan? When you surrender, you do less of your thing. If you don't surrender, you have to stand up. Lalaban ka mag-isa. You have to do everything in order to win. But if you learn to submit and surrender to God, it doesn't mean na wala ka nang gagawin. You just have to do less. Mas konti ang iyong gagawin. Alin ang mas madali? Yung lumuhod sa Panginoon o makipagbakbakan? Less. Amen ba? Now, obeying the rules is far better than implementing the rules. Nandiyan pa ba kayo? So, Exodus 17 verse 9, ano sabi ni Moses? Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands." Ano to sabi ni Moses? Josh! Ayan na yung mga Amalekites. Ayan na, pinapatay na yung mga mahihina sa atin. Yes, Mo! Anong gagawin? Anong sabi ni Moses? Harapin mo sila. Now, listen to this. Itong mga Israelites na ito, 400 years silang alipin ng Egypt. They don't have fighting experience. Magaling lang sila sa paggawa ng bricks. Mga bricks maker sila eh. They don't have fighting experience. Wala sila. Para sa akin, sa tingin ko, wala nga mga gamit ito eh, na pangdigma eh. Naglalakbay sila, siguro yung mga gamit lang nila, yung mga pangbahay lang, yung mga, dahil mga nagfa-farm sila, no? Baka mamaya yung mga dala lang nila, sundang, kutsilyo, o yung mga pang ano lang ba, hindi talaga panggera, pangdigma na mga gamit. Now imagine this, you don't have any battle experience, and then sasabihin ni Moses sa'yo, Joshua, pangunahan mo sila, pili ka lang ilan dyan, pangunahan mo sila, makipagdigma kayo, harapin mo yan. Come on, guys. Now, if you are Joshua, if I am Joshua, I have all the arguments. Mo! Wala man akong experience sa pagkikipaglaban. Bakit ako? Ba't na lang yung medyo matanda-tanda sa akin? Total naman, pagka natsugi yan, matanda na eh. Sulit na rin eh. He has all the arguments. Amen. But Joshua fight to surrender. Anong sabi ng Bible? Sige, harapin mo sila. They don't have training. They don't have formal training. Kabud na lang, yung araw na yan, may atake, kailangan yung harapin. Anong sabi ni Joshua? Sumunod. He surrendered his will before Moses and before the Lord. He has all the arguments. Hallelujah. What chances of winning do they have against the elite warriors and the hunters of Amalekites? Kung titignan lang natin, wala silang kalaban-laban, mga kapatid. But why fight to surrender? Bakit kailangan natin itong ma-experience sa ating mga buhay to fight? Fight to surrender. Now, if you are familiar with Hezekiah, si Hezekiah, napaligiran po sila ng mga kalaban. In fact, there is a book in Syria na mag-a-attest nito, hindi lang siya biblical record, meron ding historical record na itong si Hezekiah na paligiran ng Assyria ni Sennacherib, tapos napapaligid, wala na silang magawa. Alam mo ang ginawa ni Hezekiah? Nakatanggap siya ng sulat mula kay Sennacherib na papatayin sila, wala na silang magagawa. Alam mo ang ginawa ni Hezekiah? Pumunta siya sa Panginoon sa templo, nilapag niya yung sulat, sabi niya, Lord, wala na kaming magagawa. Lumuhod siya sa Panginoon. And that's a picture of fighting to surrender. When you surrender everything to the Lord, all right, it paves the way for victory. Kasi si Lord na ang makikipaglaban para sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Another example, nung si Jacob nakipag-encounter siya sa Panginoon, hindi siya pinagpala ng Diyos hanggang walang mabali sa kanyang buhay. Amen? Not until something in us, alright, is broken, the Lord cannot pronounce His blessings over us. So, during that time of surrender, may mga nababasag sa ating mga buhay. Amen ba mga kapatid? And that's the point of life kung saan tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Another example, si Queen Esther. No, anong sabi ni Queen Esther? Nang nabalitaan niyang pinapapatay pala sila. No, meron palang plano itong si Hamas, no, na i-wipe out sila lahat. Anong sabi ni Moses kahit hindi siya ni Esther, kahit hindi siya pinatawag ng hari, no, pumasok siya, hinarap niya yung hari. At anong sabi niya, if I perish, I perish. And then anong sabi nila? I urge everyone, every Jewish people to fast. So lahat sila nag-fasting, lahat sila sumuko sa Panginoon. At alam niyo ha, miraculously, no, hindi po, nabaliktad po ang plano ni Haman sa kanila. Are you still following? Now, in the New Testament, there is a very good example about the life of Peter. Naalala niyo si Peter? He toiled all night. Anong ibig sabihin nito? He fought. Talagang lumaban siya sa buhay. He toiled all night. Grabe yung kanyang pagsasakripisyo, pero kinabukasan, ang sabi ni Jesus, meron ka bang huli? Sabi ni Peter, wala eh. I toiled all night. Anong sabi ni Jesus? Gusto mong maka-harvest? Ilaglag mo yan, makinig ka sa akin. Anong sagot ni Peter? Sabi niya, because you say so. Dahil sinabi mo. That statement speaks about surrender. And the moment Peter surrendered, hallelujah, anong sabi ng Bible? Nakahuli sila ng sobrang daming isda. Tinawag pa niya yung kanyang kasama, bangka. Tulungan niyo kung malulunod na kami sa sobrang dami. Fight to surrender. Amen? Another example, the boy with 5 loaves. Naalala niyo ba yon? Ha? Siya lang yung may baon. 5,000 katao. Sabi ni Jesus, sino dyan yung may dalang baon? Anong sabi ng bata? Narito yung aking 2 isda at 5 tinapay. What a picture of surrender, mga kapatid. Now, why should we practice surrender? Sulat natin to. Because God can do more through our surrender than you can with your power. Sulat nyo to ha. God can do more through your surrender than you can with your power. Kapag sumuko tayo sa Panginoon, mas marami ang magagawa ng Diyos sa ating pagsuko. Siyempre, siya na ang gagawa eh. Mas marami ang magagawa kapag tayo ay sumuko kaysa tayo ay lumaban. Exodus chapter 17 verse 13 and 15. As a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. After the victory, the Lord instructed Moses, write this down on a scroll as a permanent reminder and read it aloud to Joshua. I will erase the memory of Amalek from under heaven. Moses built an altar there and named it Yahweh Nissi, which means the Lord is my banner. Now, here's what happened. Nung si Joshua nakikipaglaban na sa baba, in the valley, si Moses, si Hur, at saka si Aaron, nasa taas po sila nananalangin sa Diyos. At anong sabi ng Bible? Moses stood up with his hands on the air. I think, kung meron man tayong ipaglalaban na posture of prayer, hindi ganito. Kundi ganito. Andyan ba kayo? So, Moses was there praying. Nakita ni Hur at saka ni Aaron, habang bumababa, nangangawit yung kamay ni Moses. Hallelujah! Natatalo si Joshua. Bakit? Kasi nasa hill sila, nasa bundok sila, tanaw nila sa valley, nakikipaglaban si Joshua. Tignan nyo to ha. Kapag may quarrel, merong atake, merong pagkatalo. Kapag merong
pagkakanya-kanya, kapag may division, may pagkatalo. Amen ba? Pero nung makita ni Hur at saka ni Aaron, nangangawit na yung kanilang leader, napapagod na si Moses, ang ginawa nila, kumuha ng bato. Pinaupo yung kanilang leader, tapos bawat side, tigi-isang kamay sila, tinutulungan nilang maitaas uli ang kamay. Nung ginawa nila yon, si Hur at saka si Aaron lang ang witness with Moses na kapag nakataas sa panalangin ang ating mga buhay, ang ating kamay, nananalo ang nasa baba. Pero kapag nangangawit na tayo sa panalangin, natatalo ang nasa ibaba. Now, to cut this story short, nagtagumpay sila. Amin ba? Pero walang alam si Joshua sa nangyayari sa taas. Kaya nga, yung verse na ito, after the victory. So si Joshua, dahil nasa baba siya, wala siyang alam kung anong nangyayari sa taas. Ang nakikita niya lang, yung nakikita niya sa baba. So habang nakikipagdigma, may talo, merong panalo, hanggang sa at the end, nagwagi talaga sila. Na kung ikaw si Joshua, you would think that because of your strength, because of you who fought, nasa frontline kayo you would think, okay, na dahil sa inyo, nagtagumpay kayo. Ang nakakita nito, si Hur at saka si Aaron. At saka si Moses. Ngayon, pagkatapos ng kanilang pagtatagumpay, merong very specific na hinabilin si Moses kay Hur at saka kay Aaron. Ang sabi, after the victory, the Lord instructed Moses. The warriors on the front line must be informed. Bakit importante ito? Write this down on a scroll. Isulat talaga as a permanent reminder. Sabi mo sa katabi mo, permanent reminder. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? This must be a permanent reminder sa lahat ng mga Joshua na nakikipagdigma sa valley. Anumang tagumpay ang inyong nakamtan, this must be a permanent reminder. Listen to this. And read it aloud to Joshua's, lahat ng mga nagtagumpay, nagwagi sa gyera. Anong sabi dyan? I will erase the memory of Amalek from under heaven. Verse 15, Moses built an altar there and named it Yahweh Nissi, which means the Lord is my banner. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Pagsabihan mo lahat ng mga Joshua na nagtagumpay, na ngayon meron ng magandang trabaho, na ngayon na meron ng magandang buhay, paalala mo sa kanila ng kanilang pagtatagumpay, hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil ang Diyos ang lumaban para sa atin. That is why it is called Jehovah Nissi. He is our banner. He is our flag. Hindi tayo nagtagumpay. Of course, meron tayong ginawa. Meron tayong meron tayong participation. Pero nakita ni Hur at saka ni Aaron na kahit anong gagawin mo doon sa baba, kapag mahina ang panalangin, kapag mahina ang spirituality, all that we have, the battle that we've won in the physical realm is already done in the spiritual realm. In other words, ang pagkapanalo natin sa physical realm nagsisimula sa ating spiritual realm. Nung makita ko yan, I praise the Lord. Lord, salamat. Dahil meron akong mga Aaron, merong Hur, merong Moses, na nandun sa tuktok na nanalangin para sa akin. Amen? What does it mean when we say God is our banner? It simply means that the credit belongs to Him. You enjoy the spoils, you enjoy the blessing, kasi pag natalo mo yung kalaban, sa inyo lahat yung spoil So you enjoy the spoils, you enjoy the taste of victory, i-enjoy mo yan, i-celebrate mo yan, but let the Lord gets all the glory.
Nung si Carlos Yolo, tumambling, umikot, nahilo kung anong ginagawa niya, lahat ng ginawa niya mga kapatid. Ginawa niya yon, nanalo siya. Of course, he was compensated because of his effort. Pero nung manalo siya mga kapatid, it wasn't his name became the banner. It was the flag of Philippine nation was raised to the top. The flag is the banner. So mga kapatid, Jehovah Nissi means He is our banner. He is our victory. It was God who fought for us. Pinakita dito, nandun si Joshua, nakipaglaban sa physical, pero merong nakikipaglaban sa spiritual. Kaya gusto kong sabihin, lahat ng mga dumudulog sa Panginoon sa mga panalangin, lahat kayo na isinama ako sa panalangin, I salute you all. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Yung mga napakasipag dito sa ating Momentum Service, I wanna thank you sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga nanonood natin online, na nananalangin sa ating proyekto, nananalangin sa ating ministry. Thank you so much. No, malaki ang inyong parte sa ating tagumpay. Gaano mang kaliit, gaano mang kalaki na tagumpay na ating naranasan ngayon, it is because of God who is our Jehovah Nissi. Thank you for praying with us. Thank you for supporting us. Ngayon mga kapatid, I'm so glad to inform you, this coming December 1 will be our last fellowship here. Okay? Magfe-fellowship lang muna tayo. Pagkatapos, lahat ng pwede nating mabaklas dito, magre-rent tayo ng sasakyan, yung hakutin natin lahat ng ating mga gamit para makalipat na tayo doon sa ating bagong tahanan. Amen ba? Hallelujah. Thank you so much sa mga sumuporta, yung mga nag-pledge. Maraming salamat sa higit sa lahat kayong mga nanalangin. Don't you ever think na yung mga prayer ninyo walang nagagawa. Ang laki po ng nagagawa niyan. Amen ba? Amen. So pwede mo bang tapikin yung katabi mo, maraming salamat. Alam nyo, ang pinakamatapang na tao, ang pinakamalakas na tao, yung kayang tumindig sa harapan ng Diyos. Courage is not defined on how strong, how courageous you are facing your enemy. Ang totoong courage, mga kapatid, yung kaya mong humarap sa Panginoon sa mga panalangin. At yan po ang ginawa ni Abraham, ni Aaron, ni Moses at saka ni Hur. Nandoon po sila. At alam nyo, makakayanan natin because meron siyang inupuan na bato. Ang sabi ng Bible, Jesus is the rock. Amen. At ang sabi, ang instruction ng Lord sa kanya, umakyat ka doon, tapos iangat mo lang, habang nakaangat ang iyong mga kamay, iangat mo yung tungkod. And last week, pinag-uusapan po natin yan that the rod speaks about the cross of Jesus. May mga tao dito sa ating church, kahit pagod na, si Jesus pa rin yung nakataas. Amen? Amen? May mga kasama tayo dito, may mga membro ang church ng Vision Church, pati yung taga CFCI, yung mga kasama natin. I'm so thankful to you. Maraming salamat. And then marami din tayong mga churches outside from Vision Church family. Ang daming nananalangin sa atin. Kahit yung mga church dito sa taas natin, grabe yan, yayakapin tayo yan. Pastor, we've been praying for you. Kahit umakyat ka dyan, Pastor, makikita nyo sa aming prayer list, nandoon ang pangalan ng Vision Church, that God will provide. We cannot boast. We cannot boast. Salamat, may mga ginamit ang Panginoon. Lahat yan bunga ng ating collaborative effort, mga panalangin natin, yung pinagsama nating panalangin, ang dami po ang nagagawa. Kaya huwag kang tumigil. Amen? Kahit pagod, itaas ang tungkod. Hallelujah! Itaas si Jesus sa ating mga buhay. Huwag kang mag-alala, merong Aaron, merong horse. Pwede mo bang sabihin yung katabi mo, thank you for being my Hur and my Aaron. You are my friend. Sige, sabihin mo, you are my friend. Thank you for being my friend. True friends are real to find. Sila yung mga taong sa spiritual warfare mo. This is spiritual warfare Yung pakikipaglaban mo ng ganun, kahit nangangawit ka na, kahit pagod ka na. But there are few, not many. You don't need many. You just need few. At 2 or 3, mapalad ka na kung meron kang 3. Si Job, the greatest man of his time, 3 lang kanyang kaibigan.
Amen. Amen. Meron kang 2 kaibigan, meron kang 3, panalo ka na. Amen. Ang importante, yung kaibigan na yan, handang humarap sa Diyos kasama ka. Tulungan kang itaas si Jesus, hindi ang iyong sarili. Amen? Amen? Wow. God can do more through your surrender than you can with your power. Hallelujah. How many battles do you lose by trying to win? Gaano na ba karaming giyera na naitalo ka kaysa naipanalo ka? Ilang giyera na natalo ka dahil sinikap mong manalo? The only way to win is to fight, to surrender. Amen? Fight to surrender.